Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ho ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa patuloy nga ho na pagharap sa mga hamon ng pabago-bago ho ng panahon at alam naman ho nating lahat na nararanasan pa rin ho natin ang epekto ho ng El Nino phenomenon at malaking pagsubok ho ito sa mga minamahal nating mga farmers, pero sa bawat hamon may kaakibat ho na solusyon naman at diskarte. At ngayong hapon tutukan ho natin ang isang estratehiya na hindi lamang matatag laban ho sa tagtuyot, kundi nagbibigay din ho ng dagdag na kita ang pagtatanim ho ng munggo o mungbin. Makakasama ho natin ang Municipal Agriculture Officer ng San Mateo, Isabela, pati na rin ho ang isang warang magsasaka na matagumpay ho na nagpalago nito sa kabila ho ng init ng panahon. Of course, makakasama din ho natin ngayong hapon sa Isabela Broadcast Center, ang ating provincial agriculturist ng pamahalang palalawigan ng Isabela. Pabatiin muna natin yung ating mga guests yung mauho ng San Mateo, Ma'am Ana Maylene Basilio. Ma'am, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Ayan, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng magsasaka dito po sa lalawigan ng Isabela. Yes po. Ayan, welcome ho ma'am, At syempre, yung ating hong talagang matagumpay ho na farmer, na mamaya, pag-usapan ho natin yung kanya hong experience ho naman from rice farmer na naging munggo farmer din ho. Si Sir George Sagibo. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Nandito kami ngayon sa Manila Isabela Broadcasting Center para pag-usapan yung alternatibo pagka ngayong naranasin natin yung El Nino ngayon, kung paano natin palalampasan ang trahedyang ito kaya pagsubok sa ating mga magsasaka. Kaya nandito kami ngayon para ipahagi yung mga kaalaman namin tungkol dito sa mga pagtanim ng munggo. Maraming salamat po. Yes, sir. We are very much excited ho diyan, sa alternative zone na yan. At syempre, kasama ko ho, ang poging-pogi, na atin hong provincial agriculturist at workaholic kung saan-saan pumupunta. Si Sir Sergio Galamgam. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po sa atin lahat. Kaya po Isabelino. Ito, nandito kami sa IBC, Isabela Broadcasting Center, para ma-update tayo kung ano ang tulong ng ating national at provincial government and local government sa ating mga magsasaka po. Yes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nako, marami ho yung pag-uusapan natin. Yung ating mga viewers don't forget okay lang sa mga kamera na. Yan, wag hong kakalitan na mag-comment lamang sa atin Facebook live programs. Kung mayroon kayong mga katanungan sa atin mga panauhin, lalong-lalo na kay Sir Sergio, ang ating provincial agriculturist, abay pwede yan at atin ibabahagi later. Pero pag-usapan muna natin ma'am and mga sir, Sir Sergio, ngayong nakakaranas na tayo sa wakas, sabi nga ng mga farmers natin ng pag-ulan mula sa matinding init ng panahon o ito El Nino, kumusta po ba ang kasalukuyang monitoring ng Provincial Agriculture Office ng tanggapan ninyo sa mga farmers natin? So after nitong mga pag-uulan, kumusta sila? Ganito po, Sir Ezekiel, yung Office of Provincial Agriculturist, kahapon niya pinaikot na rin namin yung mga staff namin. Minomonitor talaga, ina-update kung ano talaga ang nangyayari. Kasi itong ulan, papatak-patak lang namimili para mo napipili. Scattered. Scattered kung lang po yung rain. ulan. Kaya nga, pagdating nga sa una, yung issue natin sa vulnerable area sa rice, talaga nakaka-alarma po yan. From 17,000, naging 20,000, naging 30,000. Ngayon, habang walang ulan sa Magat Dam, tataas na tataas yung 75 to 85,000 na nakapagtanim,
Hindi lang ho lahat, baka lahat ho yung maapektuhan kung wala ho talagang malakas na ulan na ibibigay sa atin. So Siguro- hindi no? So hindi siya province-wide na isang bagsakan na ulan pala 'yon. Hindi po, Oo. hindi po. Kumbaga nga yung ulan, kung naulanan yung mais, parang lalo pang mapapasma. Hindi yung talagang abot sa ilalim ba ng basang-basa. So ibig sabihin, Sir Sergio, yung naranasan ho nating pag-ulan this past few weeks, no? Or a few days, I should say, kasi 1 week pa lang ata na umulan. Yung mga nasa vulnerable, hindi pa natin pwedeng sabihin, oh, naisalba na niya, ganun. Hindi pa. Ay, yun ho ang, kung talaga walang ulan ng malakas po, Oo. ito alarming ho ito kasi yung level lang natin sa Bagat River is 160, umabot na ho sa 159 yung level ng tubig. Yun ho, hindi na talaga marami ng mga apektuhan na pala yan sa atin. Kaya nga itong nung last week po, nagpatawag ng meeting ang ating mahal na governor, Yes, si po speaker, at si vice gov sa Kawayan. Yes. Kasama ho natin yung mga mayor, mga MAU. Yun ho ay nagtulong-tulungan ho talaga kung ano yung solution na dapat natin maitulong sa ating mga magsasaka. Ang napagkasunduan niya po na initial na nasa state of calamity naman ho tayo. Oo, na since yung merong patubig, may makina at may masisip-sip na tubig, yun ho ang priority na mabibigyan ng fuel subsidy. At nagkasunduan ho naman sa mga ating mga mahal na mayor na sila muna, de meron ho ibibigay naman yung may bibigay yung national government at may bibigay ho rin tayo sa probinsya. Ang maganda ho dito, yung sama-sama ho ang tulong. Kahit na konti nga, pag pinagsama-sama natin, malaki yung matutulungan natin mga magsasaka. Let's talk more no about diyan. Pero syempre kapag meron hong beneficiaries, dapat may listahan. Abay, na-update na po ba, Sir Sergio, ang master list ng mga farmers ho nating naapektuhan ho ng El Nino at paano ho ito ginagamit ho ngayon bilang gabay sa pamahagi ng tulong sa mga alternatibong binhi ho nito? So, do we have master list na ho, natanggap na ho ba ninyo from different mouths ho natin? Binigyan ho namin ng deadline yung mga MAU. Kasi yung mga MAU natin, alam nila yung may mga makina, alam nila kung saan yung source ng tubig. Yes. Kasi mahirap po naman ito, baka lahat sana all, kaya nga. Kahit na walang makina, bibigyan mo fuel subsidy, wala rin kahit na may fuel subsidy, wala namang masisipsipan Yes. na tubig na iso-source dun sa ating palayan. Yun po kaya ngayon, yung master list po, ongoing po ang monitoring ng ating mga MAU. Yes. Yan po yung nangyayari ho ngayon. Hinihintay namin master list kasi sila po, tumawag nga sa akin kanina yung mayor ng Romon na nag-uumpisa na rin ho silang magbigay ng ayuda nila sa fuel subsidy. Yes po. Tinatanong niya sa akin, sa amin, basta meron kami ibibigay ang ating mahal na government. Talaga ho, naglaan naman ng pundo dyan sa fuel subsidy. Kaya yun lang, kailangan tayong masusing survey. Hindi ho pwedeng basta-basta lang bibigyan. Baka nga marami ho magko-complain. Kung yung nag-complain ho yung mga farmer natin, wala ho sa amin yun. Sa MAU ho kayo mag-complain. Kailangan ho talaga lumapit kayo sa MAU at yung mga MAU natin, umiikot ho yan sa mga barabarangay na minomonitor yung mga natamaan ng mga magsasaka po natin. Yes. Kung bakit ho yung ating provincial agriculturist, no, he keeps on saying na mahigpit na minomonitor, vinavalidate. Kasi ang atin hong butihing governor, Rodito Albano, ay gusto ho niya talaga yung mga talagang apektado ho, no, yung maabutan ho ng tulong, yung mga vulnerable. At yung talagang nagtanim at naapektuhan na ho nitong El Nino. Kaya ayaw ho niyang nasasayang ho yung mga tulong na naibibigay. So dapat naibibigay sa talagang apektado. Anyway, sige, babalikan kita mamaya, sir, no? Eto naman, dahil ang isa ho sa alternative, no, na nakataktang ibigay ng national government through the Department of Agriculture at syempre in partnership with the provincial government of Isabela ay ito hong mga binhi like yung hong mga may mga high value crops din ho tayo like onion, peanut,
And of course, yung munggo, no? Meron. At kasama ho natin yung Munggo Capital of the Philippines. Ayan. Kapag sinabi ho kasi nating Munggo Capital of the Philippines, Sir Sergio, dyan matatagpuan yung lugar kung saan may pinakamaraming mga farmers na nagtatanim ho ng munggo. So, yung atin ho, ma'am, no, si Ma'am Basilio, ma'am, bilang kilala ho ang San Mateo, bilang Mungbin Capital ng Pilipinas, paano po natin ginagamit ang reputasyon pong ito para hikayatin ang atin ho mga traditional ho na rice at corn farmers na subukan ho yung pagtatanim ho ng munggo ngayong panahon ho ng hamon ho sa klima, kasi parang it's hard naman, no, kapag ang farmer nakasanayan mong magtanim ng palay at mais and yet magsishift ka into itong ganitong mga high value crops ho na ito o mga root crops ho na ito. Ayan. So, bali, ang bayan po ng San Mateo, meron po kaming mahigit 7,256.59 hectares na natatamnan ng munggo, then 4,700 plus po na magsasaka. So, sa amin po, bali, ang practice po doon sa bayan ng San Mateo, rice, munggo. So, pagkatapos mag-harvest, so March po, nagtatanim na po yung mga farmers. Meron din po yung mga maaga, February po, last week of February, nagtatanim na po yung mga farmers po natin. So, talagang sa dry season po namin na itatanim yon. Then kasi So ngayon po, ang programa ng ating national and then province po is yung magbigay po sila ngayon ng munggo seeds. So, hinihikayat ko po yung mga farmers po natin na rice farmers and corn farmers na magtanim ng munggo, kasi nga ito yung panahon natin ngayon na El Nino. Ito yung Yes. tagtuyot, tama po. Ito yung mahirap po talaga, lalong-lalo na po, alam po natin na yung Magat Dam po natin is talagang as in, wala na pong tubig. Oo, hirap na po tayo sa tubig. So ngayon po, yung mga farmers po natin, pwede po nilang gamitin ngayon itong munggo as alternative na itanim sa kanilang mga palayan. So, ang munggo po kasi is, nasabi kong drought tolerant kasi konti lang talaga po yung kailangan niyang tubig. Unlike sa sa rice and corn na talagang kailangan niya ng Yes, yes sir. maraming tubig. Yes, na talaga yung palay po natin, ang gusto niya is lubog po sa tubig. Tubig. Ito po, hindi po ganun yung gusto niya. Oo. So yun, yung una lang po is kailangan po lang natin mag-flushing. May sabog lang po yung buto ng munggo. Then after that, mag-antay na lang po tayo ng ulan, lalo na pag malapit na siyang mamulaklak. Oo. Yes, Kahit na yun minsan lang maulanan yan, ma'am, no? Or minsan or dalawa po. dalawa. Mga ganun. Oo. Oo. Very, kahit na seldom lang yung pag-ulan. Yes. Mabubuhay at mabubuhay. Yes, Yun sir. nga po yung susunod kong tanong, ma'am, no? Ano po yung mga pangunahing bentahe pa ng munggo? Aside sa yun nga, no, na hindi niya gaanong kailangan ng maraming tubig. Kumpara ho sa ibang pananim, no, pagdating ho sa kakayahang lumaban ho ng matinding init at sa mabilis ho na paggaling ho ng, eto, mga ganito. So ano pa bang mga bentahe ng pagtatanim ho ng munggo? So, yun nga, yung nasabi ko, sir, hindi niya kailangan ng maraming Oo. tubig. So, drought tolerant po siya. Then, yung labor, konti na lang din gagamitin. Yung cost of production po, yung seeds lang po yung usually sa amin po, yung seeds lang po ang pinagkakagustusan ng mga farmers po namin. Then, yung iba po, gumagamit din po sila ng foliar para sa pamulaklak ng Yung mga munggo po. fertilizer. Yes, unlike So, po sa oo. palay, kailangan mo po ng maraming inorganic Yes. fertilizer. In short, hindi siya ganun magastos. Yes, sir. Oo. Kahit nga sabi nga ho nila, iwanan mo lang dyan basta naitanim na. Unlike kasi sa mga kasi ako, proud ho ako na anak ng farmer, nakikita ko yung mga ganyan. Unlike sa palay and mais, na talagang time to time or daily, titignan mo yung status ng tanim mo. So, ang mung bean, basta't uulanan lang, minsan o dalawa, okay na ho yun. Yes, sir. Oo. Ito naman, balikan ho kita, ma'am, si Sir. Ayan, si Sir George, no? Paano po ninyo sinimulan? Pakikwento nga ho, yung experience ho ninyo, kasi nabanggit ho ninyo na kayo ho'y rice farmer.
Ngayon, pinag-uusapan ho natin yung mga alternatibo ho kasi na pwedeng itanim ng mga rice and corn farmers ho natin. So, paano ho ninyo sinimulan yung pagtatanim ho ng munggo? Lalo na noong napansin ho ninyong apektado na ho ang inyong palayan o cornfield ng init ho ng panahon. Magandang hapon na naman. Di nag-umpisa nga agtalon. Napansin mi nga napintas nga talaga ti agmula ti balatong. Kasi ti balatong han nga nalaburyo sa han nga nakaadu ti trabaho na. Oo. Pagkatapos ng palay-palay namin, balatong na. Sabi nga ni Mau kanina, isang flash yung ulan, itanim mo ng balatong. Pagka natapos ng mapaplashingan, may sabong mo yung balatong, kahit iwanan mo na yon. Bantayan mo lang kung mapatubigan ulit yon kasi masisira pagka tumubo na yung balatong, pagka napatubigan ulit yon, malungsot nga kunada, adi tubo na nga basit. Wow. So nga, tiko natin, kaslaman lang baby, dapat nga tarak din tayo. No, han nga bagada nga, no, naibasabog mo, baybayamon. Wow. Dapat, after nga naisabog mo dyan, sumarunong daw, pamukitain, baka sumsumurit nga danom. Aywanan mo Oh, lang. aywan na mit lang. Oo. Nga naman katakil data aso adyan, di ba gada Oo. nga, ure baybay amon. Uwan, Ngayon after 30 days, dapat na, apamus bisitahin mit lang, tapos tikas na makitam no, adati matake nga insekto, Oo. adi nga panawinta, kailangan mit lang isprayan. Lalo to, 45 days, ison to, adi rumuwar ti sabong na, agmara banban to tibunganan, kita yung to, adi ta, nung amin atak yan ti gisda jay, agririkit to, adi sabong na, Oo. Adya ito ti pinagbabati, harvest to. So nga, dapat nga ay ayam lang ti panagbalatong meat nga kasla ko matipagay, aywan na meat lang. Aywan, Kasla ti oo. balatong, kuri baga nagpeso, panahon na tan, takasaka ito, kita no, boras Oo. ka. Hamo nga DJ kwa nga panawang maikit inmulam tapos saka sublianam no agbungan ha. Oo, hindi ganon. Yun ang Sir sinasabi Patem ka sa Mat- nila. Sir Patem Mat. Sir Patem Mat. Oo. Ta importante kami dyan, nung inaktak ti gisata, Oo. meat lang ti maani. Oo. Kami, nung napintas ti balatong mo, umani ka 20, agpababa. Yes. Pagkatapos matamaam to man na kangin nga presyo kasi ta. Oo. 120 to 60 ang pinakamababa dahil mga reject na yon. Oo. Pagka kumani ka ng 1,000, di time is 100. Ilan na yun? 100,000 na yun. Di nagdakilmit lang kita kaysa oo. pagay. I just want to qualify no yung aking sinabi kanina na wag nyo na hong alagaan. What I mean is hindi ho tulad ng rice and corn na from time to time mo Oo, kasi ganun. babantayan mo. So what I mean is tanim mo yan, hindi siya gaanong kabigat no na bantayan. So Oo, ganun. parang lang siya. Pasyaram lang may. Oo. Sir, madamag ko man lang. Ada nga min dagiti ngay farmer nga nagmuladan, it's hard to speak in Ilocano, but I'm trying my best. Ada nga man dagiti kwa, ada nga min dagiti ngay farmer nga agmulmula iti mais kon no dayji maisan kat ingana tumingin dayji ngay tubo ti mais dan adano kadji isaruno da nga mulaan mo lang iti kwa iti ngay balatong kasi when no money so advisable ho ba yun mabalin mat agtubo lata kan agbunga lata dayji adi balatong Agtubulat tayo, sir, di balatong. Oh, parang 2-in-1 na siya, Oo. ganon. Pero ang problema doon, pagka malaki na yung mais, nakokober na yung balatong mo. Okay. Sa harvesting na yun, mahirap na. So, mas maganda talaga, mas may mayat, no, naapetan, deji maiswin, no, Oh, deji pagay, kasyay. Matanong ko lang ho, sir, no, kayo, ilang taon na ho ba kayong nagtatanim ho ng munggo? At pakibahagi nga ho sa isang ektarya or ilang kilo ho ba ng munggo yung tinatanim ho ninyo? At mga gaano naman karami yung naaani ho ninyo? Noon, sir, nung umpisa pala ako magmunggo, sabi ng DA noon, nung sa mouse office, 20 Opo. kilos per hectare. Talagang kasya yun noon. Yung magandang panapanon pa lang. Yung hindi pala masyadong mainit. Pero ngayon, ang tinatanim na namin, 40 kilos na. Baka kuwan. Dahil sa 20 kilos, narasay nga kunada adyin. Ta ating ngamin pudot na nukwa, adadyag tubo, mataymit lang. So nga, hindi na yun namin tatati, inmula mi may sektarya, ang jakla mo, nagpapares kami nga kuwa, yung kado, magkanyami tatadi kami ito observation, mi nga, pagka mainit, maraming namamatay din. Kaya mas maganda yung
pagka makapal yung munggo sa isang hektarya, makaan ka ng 20 pababa. Kasi maraming tubo. Pero ang diferensya doon, pagka sunod-sunod naman ang ulan, yung 40 kilos mo, kakapal yun, baka lalo kang walang naani. Kasi hindi naman natin alam ang panahon. Yes po. Oo. Oh, kaya ganun ang ginagawa na namin. Parang kun na rin. No. Yung munggo ho ba, ano po yan, kay sir, kay ma'am, and of course sa farmer ho natin, ilang beses ho ba pwedeng itanim per cropping? Kasi yung mais and palay, we have to cropping, no? Yung munggo, Kahit 10 times. 10 times. Oo. Oo. Totoo Sa po ba na experience namin. Totoo po ba na kapag yung itinanim mo, then namumunga na siya, aanihin mo, after how many days, pwede mo pang i-harvest ulit, mamumunga ulit siya? Kasi ang konserang munggo, 60 days lang priming. Oo. Sinasabi lang ng 45 days. Pero pag 45 days pa lang, namumulaklak na yun, namumunga na. Pagkatapos priming na talaga, 60 days. Pwedeng 3, oo. 2, 3, noon una 4 times. Oo, Pero ngayon ay dahil nag-iba na ang tiyempo, 1, 2 na lang. Mm-mm. Bilang kayo, sir, ito honestly speaking na talaga, para hindi naman ho natin mapaasa yung mga farmers na malaki ho ba ang kita sa sa Malaki taniman talaga, ng sir. munggo? Oo, malaki. Malaki. Dahil yung oo. naani namin sa munggo, yun ang ginagamit na namin na pangsakahan na nasa susunod na sakahan. Oo. Kasi yun nga lang, ilang beses, kapag nagtanim ho kayo ng munggo ngayon, ilang beses ho ninyo naaani ulit, sir, yung Ngayon, mataginit na, 1 10. to 2 times. Pero nung uno na 4 times na 4 hot priming. times. 4 priming kami noon. Okay. Ma'am, Ma'am Basilio, gaano na po karami yung nagtatanim mo ng munggo sa San Mateo? So bali, sa bayan po ng San Mateo, meron kaming 7,256.59 hectares po. Oo. So, na tatamnan ng para munggo. ma-picture po na, so, dominante ho ngayon yung nagtatanim ho Yes. ng Yes. So, parang 90%. And then yung remaining 10%, pinaghatian na ng rice and corn. Corn po. Yun icon lang ho, no? Sample lang ho na Sir Sergio, dahil ho, maganda ho itong naisip ho na ito na alternative ho no, ng national government through DA and of course sa provincial government to ng Isabela. Paano naman ho natin hinihikayat yung mga farmers? Kasi mahirap din talaga na sabihan natin yung mga farmers ho natin nasanay na hong magtanim ng palay at mais na itry nyo itong munggo, itry nyo itong onion, peanut, and other na high value crops. So, paano ho ninyo ngayon kinukonvince sila? Ganito po yan. Yung mga mau namin, halimbawa, nagbigay kami ng munggo. Ay pinakamaganda kasi dito, hindi natin pwedeng ipilit sa farmer yung munggo kung hindi sila sanay magtanim ng munggo. At saka kung talagang walang ulan, medyo may question mark po yon. Kaya yung ginagawa ho namin, magagaling ho yung master list sa MAU, yung magtatanim ng munggo. Farmer po mismo ang lalapit sa MAU na magtatanim kami ng munggo. Meron kasi high value crops sa ibibigay yung DA. Meron tayong onion. Meron tayong watermelon. Kung sino talaga yung bihasa doon, pwede sila magtanim. Pero kailangan, lalo na sa watermelon, hindi na pwede walang tubig yan. Kailangan diligan rin ho nila yan. Diskarte na nila po yun. Kaya para hindi ho masayang ibibigay natin ng mga seedlings, kailangan ho talaga yung farmer ang lalapit. Hindi ho kami pwedeng ipanguya sa inyo yung hindi ko ayaw. Sa provincial government po, meron talaga tayo nakalaan na munggo rin. Kasi ang usapan namin with the national government, mamimigay kami ng munggo, pag yung kulang naman, sasagutin ho natin. At maliban ho sa munggo, meron ho rin tayo mga seedlings na mga gulay. Meron ho rin kami watermelon in support to yun sa mga farmer na talaga mahilig magtanim. Yun yung essence yun yung kahalagahan kung bakit yung mga farmers ho natin at kung bakit ang ating gobernador, buting gobernador, ay patuloy ho na hinihikayat yung mga farmers, lalo ito yung mga farmers sana apektado ng El Nino. Ito yung mga nakapagtanim na talagang sirang-sira na wala ng pag-asa na magkaroon pa ng ani. Vulnerable, kumbaga yung na pumunta sa mga mauho nila, municipal agriculturists nila, para ipatala
first, na apektado. Second, para malaman kung ano yung gusto ninyong itanim na sa tingin ho ninyo sanay kayo na kaya ninyong itanim. Whether watermelon, munggo, onion, peanut, white corn. Yes, No, meron may pang white tayo, corn. glutinous corn. Oo, so ibig sabihin, ang ating buting governor ay binibigyang laya ho yung mga farmers ho natin kung ano yung gusto ho nilang itanim na sa tingin ho nila bagay ho doon sa kanilang taniman. Tama ho ba, Cesario? Opo. Oo. So, sir, sa ngayon, gaano na ho ba karami yung latest, alam ko kayo ho'y patuloy na nagmo-monitor, gaano na ho ba karami yung affected ho natin? Sa ngayon po sa rice natin, meron ho Yan tayong ho ay as vegetative. of? As of, kwan lang ho ito nung last week. Oo. Kasi 15:30 ho yung kwan report. Yes po. Yung affected area ho natin lahat is almost 100. Sa rice ho natin may 38,000 na. Oo. Then sa corn may 71,000 na ho tayo. Hectares po. Hectares, Oo. high value crops. Ito yung mga pakbet, gano'n, yung mga may 928 hectares. Itong fishery natin, meron tayong 290 hectares na rin o yan. Kasama yung mga backyard, ano natin, mga fish pond, itong nakita natin na fish kill rin natin sa Ramon, yun ho, kasama yung fish cages at saka po. Ito po yung masasabi ko nga, at ng mga mahal na magsasaka, kailangan ho namin magtulungan ho tayo na lumapit kayo sa Maunyo. Opo. Ito talaga kailangan nakalista ho talaga kayo na natamaan. Kaya nga hindi na naman yung rice yung concern natin. Pati ho yung mais. Kasi nakita ho natin mais parang down sibuyas na po. Talagang nakakaawa. Tataas ho nga yung presyo niya kung hindi tayo talaga lulusot sa palay. Baka sabi nga ng ating mahal na governor, baka mag-import ho tayo. Kaya nga, lahat ginagawa ho ng ating mahal na governor, ang ating mahal na speaker, ang ating secretary, yung regional director, na paano natin matulungan ang ating mga farmer. Kaya ito, tulong-tulong ho tayo. Hinihikayat ko ho lahat yung farmer na mag-report kayo sa Maunyo, yung master list, para wag nyo sabihin yung darating, baka, wamit tinagan me. O, But ganon. don't you worry, no, Sir Sergio, yung mga isusumitiho naman na mga na-validate na mga mauso natin, na mga listahan ng mga affected, ipoposto natin sa sa official Facebook page ng Provincial Information Office. So kung may mga query ho kayo, kung sa tingin ho ninyo hindi naman apektadong farmer ho yun, or kung hindi na include yung pangalan ninyo, malaya ho kayong mag-comment ho doon. So yun ho yung yun yung reason kung bakit kinokolekto natin yung mga master list, hindi lang sa malaman kung sino yung mabibigyan, para may isa publiko natin for transparency. O, iba ho ngayon kaya ayaw na ho natin kasi, no? Ayaw na ho kasi ni Governor, di ba sir, na kasabay ho ng pamimigay, ayaw na ho niya na may nale-left behind. Gusto ho niya yung Anyway, mamaya babalikan ulit kita sir. Ma'am, siguro tanong nila, ano ba yung pwedeng gawin sa munggo? Ganon. Dahil Munggo Capital of the Philippines ho kayo, ano ho ba yung mga iba't iba pa hong mga parang output from munggo na nagagawa dyan ho sa bayan ho ninyo sa San Mateo po? So bali sa amin po, meron po tayong San Mateo Munggo Pricing Center, which is operated po yun ng aming LGU, na doon po pinaprocess yung mga like yung pansit balatong, yung canton, meron po tayo, yung lomi, Oo. munggo polvoron, munggo coffee, Oh, wow. then may 4 po tayong different flavor ng munggo chips, Nutri-Blend. Marami po yung may napaprocess po namin doon sa pricing meron pang center. ice cream ata eh. Yes po. Sa inyo po ba yung ice cream? Yung isa Bambantinuan, natikman ko yung ice Yes, cream. munggo Ang ice cream. sarap. San Mateo din po yun. Oo, so pwede pang malaksad nga ilakuyo. Kahit yung business, mabalin. Basta sa ilalim ho kayo sa training. Yes. Oo, pwede. Pero may training naman ho kayo dyan sa San Mateo, ma'am. Just Meron, in case. sir. Pwede lang ho silang lumapit. Yes, sir. Oo, pwedeng province-wide kung sakaling Pwede rin, sir. target ho natin maging Munggo Province Capital.
Hindi, biro lang. Pero ang tanong ko nila, paano kung ayaw ko namang magnegosyo, ayaw kong maggumawa ng ano? Nasa sa inyo ho yan. Saan ko naman ibebenta? Don't you worry, kasi sabi ho ng Department of Agriculture Region 2, yung ipamimigay ho nilang mga binhi, kung gusto ho ninyong ang itanim ho ninyo is munggo, sila na rin ho yung bibili, di ho ba? Sir, pakipaliwanag na lang po. Ganito po yon yung ibibigay ng Department of Agriculture. It's a registered seeds na munggo. Ito yung kanga ng ating mahal na regional director, si Ma'am Rosie Aquino, na yung ma-harvest doon, bibilin rin ng DA. Kasi pangarap natin, o hindi naman ito pangarap, na yung Isabela talaga, ito yung napili na Mungbin, capital na ng Pilipinas. Tayo mag-e-export sa ibang region. Kasi iba ho ang halaga niyan. Yung, sa katunayan niya ho, nag-i-import pa tayo ng munggo eh. Oh. Yun atin talaga, madahil talagang byproduct ko yung munggo. Sa katunayan ngayon, maganda oportunidad din sa farmer. Kaya nga wag natin isipin na itong pagmumunggo hindi basta-basta munggo. May balance fertilization no yan, may add income sa ating mga farmer. Kaya hinihikayat ho kayo na magtanim ho tayo ng munggo. Nasa inyo ho yan. Kung talagang hilig nyo naman yung gulay, nandyan ho yung suporta ng provincial government at saka national government. Yan lang yung masasabi ko na madaing byproduct. Kahit kilala na tayo sa munggo. Yan po yung natin masasabi. Oo. And advance information lang, sir, 'di ba? Ang ipamimigay ang nakatakdang ibigay ng mga binhi, it's whether munggo man 'yan, watermelon man 'yan, white corn man 'yan, hindi ho pwedeng kainin pala. No? Ay. May chemical na talagang intended para sa tanim 'yun, Oo 'di ba, sir? naman. Oo. Kasi mahirap yan. Baka sabihin ng farmer, tatanim ako ng munggo. Oo, baka Iluluto makatanggap, pala. oo. Yun, kinuha kasi registered ho yan. Talagang ini-sprayan ho natin ng chemical yan. Oo, Para, so hindi pwedeng Oo, kainin. Opo. Oh. Malaki ho ito yung masasabi ko, yung harvest talaga na dito, mabibibilin ho ng national government yan. Ipamibigay rin sa ating mga farmer at pwede natin i-export to sa ibang region. Oo. Para ho magkaroon ho ng reflection, kumbaga. Sir, bilang matagal na rin hong rice farmer at nayakap niyo na rin ho ang pagtatanim ng munggo, ano ho yung pakiramdam? Na, eto nga, pwede ka nang magtanim ng palay, pwede ka nang magtanim ng munggo. So ano naman yung parang naging epekto ho sa inyo bilang isang farmer? Na nadagdagan ho yung tinatanim mo ninyo at munggo? Maganda itong munggo kasi dahil hindi lang sa amin sa mga farmers. Itong pagtatanim ng munggo, maraming matutulungan dun sa area namin. Kahit na mga walang sakahan, parang magpepiesta pa ang harvest ng munggo kaysa harvest ng palay. Kasi sa harvesting ng palay, pagka anihan na, mga mayayaman yung nag-aani. Sa palengke na problema nila, walang namamalengke. Pagka sa munggo, maraming nag-harvest sa bukid. Pagka tinda na lang hapon, diretso sila sa palengke, marami silang nabebenta. Kaya ang tulong ng munggo napaka-wide sa buong barangay. Kaya maganda ang pagtatanim ng munggo, hindi lang makatulong ka sa mga tao na walang bukirin, kundi matutulungan mo pa sila sa kanilang pamumuhay. Dahil sa kahit bata doon, namimitas ng munggo, pagka ahon nila, pagka naka 10 kilo sila, may iuwi silang 3 kilo, ibenta nila 300 na kagad yun. May pambili lang 100 sila. per Oo. kilo. May pambili na silang bigas, ulam, gano'n. May na ba, sir? May mga machineries na ho ba sa pag-harvest ng Mayroon munggo na, rin? sir. Pero mas maganda yung harvest na, Mano-mano? mas Or maganda yung mano-mano. Mano-mano, makasakit gamon ngay tilikod ngay. Okay lang, sir. Pagka pera na yon, wala na yon. Kapag pera na. Tsaka na-try ko na rin yung mag-harvest ng munggo at magbayo. Ang Yung palpal noon. Oo. Pero ngayon may treasure na kami. May treasure. Wala na yung nagpapalpal. Wala nang papalpal. Pero kung gusto mo, Palpalin mo. magpalpal ka. Pero magkano lang naman yung bayad mo sa treasure? Ito, piso lang ngayon, tres na tayo 1 kilo. Ay, 1 kilo. Unlike sa mais na mahal, no? Yung treasure. Yung mahal. Sa munggo, mura lang. Oo. Magkano ba yung sa patreser ng sa mais or sa palay? Ay, kuhan lang ngayon sa palay, sir eh. 12%. 12%. Oh,
Oo, so talagang nakakamura. Anyway, sige sir, no, salamat. And finally, kay ma'am, Mamilin, no, bilang Mungbin Capital ng San Mateo, ano po yung inyong may papayo sa kapwa ho natin, sa mga farmers ho natin, dito ho sa Isabela na nag-aalangan pa hong sumubok sa crop diversification ho, kumbaga natin? Ayan. So, sa panahon natin ngayon na El Nino, eto nga, kailangan po nating subukin yung pagtatanim ng munggo. Nang upang sa ganon, di ba ngayon po wala tayong tanim. At least po magkakaroon po tayo ng additional income kaysa naman po tiwangwang ngayon yung ating mga palayan. So, hindi naman po gaanong mahirap itanim ang munggo. Kailangan natin ng konting tubig dito. Konti lang po yung gastos natin. Lalo na po kung mataas po yung presyo ng ating munggo or yung nasabi nga ni Sir Sergio kanina na bibilhin mismo ng DA yung ating tanim na munggo. So, yung marketing po hindi na po natin po problemahin yun kasi meron na po tayong agad pagbebentahan. So, andyan naman ang ating Panginoon Diyos na tutulong sa atin. Andyan din yung mga ulan, susunod-sunod na yan. So, oo. So, itry po natin magtanim ng munggo. Sa amin kasi San Mateo, malaking tulong ang pagtatanim ng munggo. So, itry din po natin. Oo. Pero kumusta, tanong ko lang, kumusta man naman yung support ho ng LGU sa mga munggo farmers ho natin? Sa LGU, yung munggo namin kasi marami nang bumibili, sir. Oh. Oo. Kumbaga may mga buyer na bantay kada barangay. Oo. So after ng harvest mo, sir, nandun na sila. Wow. Bilhin na agad. Etong kalipasan na harvesting namin ng munggo, sir. Yung presyo nga namin is umabot po siya ng, yung pinakamata, sir, 120 per kilo. 100, ganun. Pinakamababa po namin nung peak season ng aming munggo is nasa 62, I think mga ganun, 63 per kilo. Oo. Kasi So, yung nasabi ng aming farmer kanina, si Kapitan George, actually kapitan po siya ng isang barangay. opo, wow. Mula apo hanggang sa lolo at lola, Oo. lahat yun nag-harvest. So, lahat po is marami silang pera. Mm-mm. So, yun. Sa aming palengke, ubos ang paninda pag munggo. Ang kagandahan off-season kasi ang munggo. No? 10 times, 10 cropping. Sabi ho ni Kapitan. Kapitan. Ayan. Ilang buwan po pala bago mamunga po yung munggo? 60 days. Bago anihin pala. 60 days po. lang. Oo. 3 buwan. Yung mais po, 60 days sa munggo. Sa mais, 120. Sa palay po, 120. Oh, di ba? Kaya, di ba ang ginagawa nyo? Magpalista na. Hindi, biro lang. Anyway, sige. Sir, mensahe nyo naman sa mga kapwa ho ninyong farmers na talagang apektado ho nitong El Nino phenomenon ho natin. Sa mga kapwa ko farmers, huwag tayong mag-alala dahil nandyan din ang Diyos, natutulong sa atin. Tingnan natin, halos sa araw-araw, gabi-gabi na yan, uulan para magdagan yung tubig natin sa hydro. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil andyan din tutulong sa atin. Ang tubig ay darating din. Okay, maraming salamat ho, no? Kapitan, ayan na. Di ba? Munggo farmer na nga, rice farmer pa, kapitan pa. O, sana. O. Biro lang. Anyway, sige, maraming salamat to Sir George. And of course, finally, no, provincial agriculturist ho natin, Sir Sergio, ano hong mensahe ho ninyo? Baka may nais ho kayong ipabatid sa atin hong mga farmers, sa atin hong mga, saan na ba ako dito? Ayan, nawala ako eh. Ayan. Ano pong mensahe ninyo sa atin hong mga farmers, sa atin hong mga kababayan na nanonood ho ngayon dito sa Isabela? Masasabi ko, kapwa ako magsasaka, na lakasan natin loob, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ika nga, ito yung ulan-ulan ito, baka tuloy-tuloy na. At saka sa ating information bukas, may meeting na ho yung BSWM and DA tungkol ho dito sa rain seeding. Yung dinadasal ho natin na rain seeding na talagang inasikaso ng ating mahal na governor, nila director, bukas may meeting kami sa Kawayan. Pag-uusapan na ho namin yung rain seeding. Kaya wag ho kayong mawala ng pag-asa. Ika nga,
Hindi ho kami natutulog ika nga lahat ay iniisip natin kung ano yung kabutihan sa ating mga magsasaka, lalo na atang mahal na governor. Talaga hong iniisip niya ho talaga yung tayong mga magsasaka, kung naghirap ang magsasaka, patay tayo ho lahat. Kaya nga, kayong masasabi ko, huwag ho kayong mag-alala na yung full support ho ng probinsya at saka national government ay naka-open ho sa amin. Yun lang po. Okay, maraming salamat Provincial Agriculturist Sir Sergio Galamgam. And speaking of rain seeding and cloud seeding, nais ko lang hong ibahagi na iidagdag, nililinaw ho ng Department of Agriculture o DA Region 2 na natural ho na mga pag-ulan ang kasalukuyang nararanasan ho sa Cagayan Valley, particular ho dito sa lalawigan ng Isabela, kasabay ho ng pagtiyak na wala pa hong isinasagawang cloud seeding operation ho ng kanila hong ahensya. So ayon pa ho dito sa DA Region 2, aabutin pa ho kasi ng 1 hanggang 2 linggo ho ang paghahanda para ho sa medical clearance ng mga tauhan ho kasi at refresher course ng technical staff bago ho matukoy ang eksaktong schedule ng operasyon. At ayon pa ho sa DA Region 2, kapag naisakatuparan na ho ang naturahong operasyon ng cloud seeding, abay pangunahing prioridad ho ng ahensya ang paghahanap ho ng seedable clouds sa watershed ho ng Magat Dam upang mapunan ho ang supply ng tubig para ho sa irigasyon at produksyon ho ng yung pantustoso ng padubigo natin sa atin hong mga sakahan. So sa gitna ho ng nararanasang hong kawalan ho ng pag-ulan ho natin, pilalahanan ho ng DA and of course ang Provincial Government of Isabela ang patuloy ho na mag-ingat at makipag-ugnayan ho sa inyong mga municipal or city agriculture office. Again, maraming salamat ho kila Ma'am Ana Maylin Basilio at sa atin hong natatanging magsasaka, si Sir George Sagibo at syempre sa atin hong workaholic ho na Provincial Agriculturist, Sir Sergio Galamgam para ho sa inyong napakagandang pagbabahagi ngayong hapon ho na ito. Mga ka-Isabela, malinaw po ang ating napag-usapan. Ang hamon ho ng El Nino ay hindi hadlang kundi isang paanyaya ho upang tayo ay maging mas malikhain, matatag at bukas sa mga bagong diskarte sa agrikultura. Ang munggo ay hindi lang ho simpleng pagkain. Ito ho ay sagisag ng pag-asa, kabuhayan at katatagan ho ng bawat magsasakang Isabelenyo. Patuloy ho po tayong magtulungan para ho sa masaganang ani at matatag ho na agrikultura sa ating hong lalawigan ng Isabela. Maraming salamat din sa ating hong mga viewers na tumutok ngayong hapon at huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating hong Facebook page, Isabela PIO, nasa screen ho ninyo at mag-subscribe ho sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D. At ng buong pamahalaan, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.